Nagbabalik ang PTV Sports. Makasama natin live sa studio sina Coach Oscar B-Boy Simon ng Philippine Christian University, Coach Erickson Balicer, Relox ng Philippine International College, at Butch Arimado, NYBL founder and PSAA Managing Director. Magandang umaga po mga gentlemen. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning po. Yes, so unahin ko muna si Sir Butch. Sir Butch, can you tell us about the PSAA and NYBL? Kailan ba to nagsimula at anong differences ng dalawang liga na to? Actually, ang NYBL nagsimula yan noong 2019. Then, so this is a more on grassroots league lang. So sa mga bata, developmental league. So ang nangyari po ngayon, before, nagkaroon kami ng liga ng inter-school, school-based sa NYBL with the Ato Badolato Cup. So, nagtumagal na lang 2 season. So, in the end, naisip namin na magkaroon ng school-based lang ng laro. So, we established namin yung tinatawag nito na magkaroon ng school-based, like yung binuksan namin Philippine School Athletic Association last year, tapos nagkaroon kami ng pre-season. That's why our guest natin, sila yung nag-champion sa pre-season John Yap Cup. So, inaugural season, coming na, this May. Opo, yun lang po. Sir Butch, ano po ba yung dapat nating asahan dito sa inaugural season ng PSAA? Sa inaugural season po, inaasahan natin na magkaroon po tayo ng magandang teams na sasali. Actually, meron na po tayong 10 teams. So, ito yung mga school na alam nyo na may tayong NCAA, UAAP. So, this is the time na mga school na makilala din sila sa larangan ng basketball. Yung mga, alam naman natin, we have more talents na mga bata, na mga sa school na dapat makita rin ng iba, ng mga manunood at mga siguro future maging professional player din sila someday. Sir Butch, ito po bang PSAA, ano po bang division or level ang liga na to? Ang liga ng PSAA, more on sa senior is 25 under, then sa junior is 19 under. Pero may nakahilera kami ng senior high, junior high, tapos yung kiddies din meron din po kami. Aside from that, siyempre may volleyball tayo. Yan. Yan yung mga target namin, mga ibang liga, boys and girls sa volleyball din po. Saka sa women's, also sa basketball. Sir Butch, idagdag ko lang, madami na tayong mga grassroots program, especially dito sa mundo ng basketball. But how different is PSAA? Siguro different lang naman kasi marami talagang mga liga like yung sa NYBL, meron iba pang liga sa NYBL. Talagang development and grassroots league yun. Pero this NYBL, sa nakita ko kasi nagkaroon kami ng mga international event. Napadala ko sila sa last 2013 at 2023 sa Thailand na naging guest, naging representative ang NYBL to na lumaban doon sa Thailand sa different iba-ibang countries na kasali. Ayan. Pero mapunta naman ako ngayon kay Coach Erickson. Kay Coach Erickson, you finished first runner-up sa nakaraan na PSAA na tournament, John Yap. Tama po ba? And syempre, this is, I believe, the inaugural of the tournament. So ano yung naging strategy nyo to in this finals? Yung naging strategy po namin sinabi ko lang sa mga players that they need to play better every moment and every time na nasa ensayo kami. Then I remind players na we are in this league na underdog kami kasi yung lineup, kung titingnan niyo po yung lineup namin, more on guard-oriented lineup. But to the help of our coaches, Coach Sunday Salvacion, then yun, di namin ina-expect na mapupunta kami dito sa championship against PCU. Coach, na-mention nyo kanina na you felt like you were the underdog during the tournament. So ano ba, paano nyo minotivate yung inyong koponan just to move forward, focus on the game, and ito na nga makasama kayo sa championship round?
Actually po, too many adversities yung nangyari sa team namin. Yung mga players po namin, talagang nahihirapan to go to our training because of their transportation. So, yun. Even though may dorm kami, pero I motivate the players na umattend ng training. Then, we need to work hard, stay together. And any adversity comes to our team, no, maging stay together lang kami, and then the result will happen. Ayan. Punta naman ako kay Coach B-Boy. Coach B-Boy, you led the PCU Dolphins sa championship nitong John Yap Cup. Well, hindi na naman lingid sa ating kaalaman na ang PCU, of course, they had products talaga na umabot ng professional basketball. Pero in this particular tournament, ano sa tingin mo yung talagang nag-motivate sa'yo? Anong aspeto sa pag-coaching mo yung talagang naging susi para manguna ka or when you lead the team to the championship? Unang-una yung karakter ng mga bata. So, didevelop namin yung sistema para sa isang direction lang talaga kami pupunta. Then, preparation to win. Ayan. So, Coach, can you tell us also yung experience mo as As a pro, Yes. professional basketball player, paano ito nakatulong, especially in motivating your team? Nakatulong yung pagiging player ko sa professional kasi nai-apply ko yung sa mga player ko ngayon. Nasasabi ko yung experience ko, every game, natuturuan namin. Coach, paano po ba nag-iba yung basketball noong naglalaro ka pa sa basketball ngayon? Malaki pagkakaiba kasi mas hectic tsaka competition nun eh. Ngayon medyo ganun pa rin pero mas mas madali siyang ituro ngayon sa mga bata. Na-intriga lang ako when you said healthy competition. Can you be more specific on that, Coach? Hindi. Yung pagiging healthy kasi labanan na lahat, pati mga teammate, pagalingan na kayo eh. Okay. Para makuha niyo yung time kung paano gagawin ko sa game. Coach, ito nga, di ba, your team has been a champion. So, heading into the future competitions, ano po ba yung magiging game plan nyo to ensure that you will be able to defend the title? Unang-una yung namin eh, yung selection talaga ng mga players eh. Yun yung magiging namin talaga. Then yung suporta na galing sa mga school, sa PCU, yun yung nagiging namin. Coach, having said that, are you expecting to add more players sa lineup nyo or will you maintain your current lineup? Oh yes, hindi naman napuputol yung developing tsaka yung recruitment ng players sa school namin. Every year, nagdadagdag kami. Talagang magsiscout pa sila, magsiselection pa sila. So selection sobrang process. dami ng mga basketball players, lalo na sa mga probinsya. And of course, dumadami na rin ng mga grassroots and developmental tournaments sa down south. Mas lalong maraming windows ang ma-open, lalo na sa mga players na to. Pero babalik ako dito kay Coach Erickson. This is the first PSAA, tama po ba? And going up against PCU, gaano nyo ba pinaghandaan yung laro na to? And of course, parating exciting ang ang unang season any season ng unang liga. Yun nga po, firstly, no, una sa lahat, we don't expect na makakatungtong kami sa championship, but against the PCU and against Coach B-Boy, alam naman natin si Coach B-Boy, ex-PBA player yan. So experience-wise, di ba po? So as a young coach, to handle this young team, no, I'm so blessed by God kasi our school is very supportive. Our heads, our admin, very supportive sa team. So ako, as a graduate ng Philippine International College, and they adopt me as a coach. So I'm so blessed na mahawakan sila. And then against this PCU team, so I tell to the players talaga na, eto na, nandito na tayo eh. So kunin na natin, no? Whether win or loss, basta binigay natin yung best natin, wala tayong regrets sa puso at isipan natin. Okay na yun, yung resulta na yun, tanggap namin. And then, this coming naman sa inaugural season. So, we train our players by our head coach, Coach Sunday Salvacion, helping us very, sobrang dami niyang tinulong sa amin and even sa akin. So, siguro, this inaugural season, ibang PIC na yung makikita po nila. Coach, nabanggit nyo kanina, you're a young coach.
going head-to-head with a veteran coach, Yes. a very seasoned coach. Ano sa tingin niyo yung naging advantage niyo with this tournament? I think yung naging advantage, sabi ko lang sa ano ko, kapag kausap ko yung sarili ko, nagmumuni-muni ako. Siguro, yung nagiging advantage ko is yung pag-aaral and then asking my head coach, no, and guided by the leaders of PIC, no, siguro yun po yung naging advantage ko. Not only physically I'm prepared, but spiritually siguro kasi yung school po namin is Christian school. So ayun po yung sa tingin ko naging advantage ko. Kay coach. Kumbaga, partner, very holistic. Oo. Spiritual, mental, and physical. Napakalaking factor na rin yan, lalo na sa mga atleta ngayon, especially yung mental preparation nila sa anumang event nila. Pero eto, balik ako kay Coach B-Boy. Coach B-Boy, you won the preseason tournament. Ilan bang games yung series ng finals? At saka ilang teams yung tinalo ninyo para makapunta kayo dito sa finals ng PSAA? I think nasa 6 or 7 teams Okay. before the championship. Ilang games yung finals? Isa lang, 1 game only. One game lang. Okay. So from Madugo ito. defeating yung mga teams na to at makaabot sa finals, naging gaano kahirap ba yung naging journey nyo papuntang finals? Mahirap kasi dinaanan namin lahat yun eh. So kailangan namin, every game nagpe-prepare kami. So every team, pinag-aaralan namin. So iba-iba yung approach namin sa every team na makakalaban namin in school. Whenever you compete against a team na may younger coach, katulad ni Coach Erickson, ano bang approach mo naman dito? Kasi syempre, kanina sasabi ni Coach Erickson, he's a younger coach. Medyo, at ikaw ay veterano na sa mundo ng basketball. medyo na-intimidate si Coach Erickson. Kasi nga, veteran na ito si Coach Yes. B-Boy. Paano ba yung nagiging approach mo sa mga gano'ng sitwasyon? Unang-una, nagiging approach ko, yung respeto ko rin sa kabilang team. Hindi mawawala yun eh. So para mailabas mo yung game ng mga bata, sinasabi ko rin sa kanila yung character to respect the other opponent. Yun lang yung Ayan. Curious lang naman ako kay Sir Boots. Ano yung takeaway mo from the PSAA preseason? Siguro yung ano ko po dun sa takeaways natin sa preseason natin siguro. Unang-una siguro yung pag-invite namin, we invite them na kaunting muna nag-response eh. But since dumating yung preseason, so na-prepare namin, nagawa namin na mas maganda yung liga. So this coming inaugural, mas dumami ang nag-response, nagkaroon ng intent to join our PSAA this coming inaugural season. Siguro yung nagawa namin yung nasimula namin pre-season. Napakaganda po. Pero alam niyo po ba, napapansin ko lang din po, no, na dumadami na yung mga tournaments o basketball leagues, hindi lang sa college, pati Yeah. senior, high, junior, yung Yes. merong Yeah, po. 25 under, 19 Meron pa nga under. youth eh. Meron, no? So, hindi ba, gaano ba, ano yung naiisip ninyo, bakit patuloy na dumadami itong mga tournaments na to? Siguro, sa dami naman lalaro dito sa atin, siyempre yung mga bata, dinidevelop, yun nga yung developmental. Kasi we are ang gusto namin mangyari, kasi may future sila. Kasi maraming mga bata, the rest is may out of school youth. Like yesterday, si Coach B-Boy nag-champion din sa isang liga. Actually, may liga ako mahawak nun, yung Asia Global Youth Basketball Champion. Happened yesterday. So, nakakita si Coach B-Boy, yun nga yung parang naging layunin namin din na makakakuha tayo ng ibang bata na mga players na pwedeng maging future varsity player na malibre din sila sa kanilang pag-aaral. Yan yung mga layunin lahat na nagpapaliga. Alam mo, partner, dito mo makikita how popular basketball is in Totoo. our country. I mean, before it is already popular, ngayon lahat na eh. Mas lalo na. And natatarget lahat ng age group, which is actually good, di ba? Yes, yes. For Sir Boots, no, how did the tournament help the teams prepare naman for the regular season? Sa regular season, siguro, ready na kami para sa regular season. Nagsimula kami sa 8 teams. So ngayon, 10 to 12 teams ang possible na sa inaugural season. Kaya
paghahandaan namin lahat yan. Exciting. Oo. Yes. Ayan, then, punta na ako kay Coach B-Boy. Coach B-Boy, ano yung pwede naming i-expect sa team mo this upcoming season? And syempre, kung meron kang mensahe sa mga sumusuporta sa inyo at gustong pasalamatan, you can go ahead. Mas ma-expect ngayon sa PCU yung mas lalaban pa kami, mas na-improve yung mga player ngayon. Meron po ba kayong gustong pasalamatan o batiin? Nagpapasalamat ako sa suporta ng presidente namin, si Governor Guaan, at saka ang athletic director namin sa PCU na si Ma'am Bamping Pudli Ijiran. Ayan. Kay Sir Boots naman, meron po ba kayong mensahe or mga nais batiin? And please do encourage them to support po yung liga ninyo. Uy. Coach. Ako? Sir Pwede. Ito po, marami. Sige po, Pwede madami lang, po okay lang. bumati si Sir. Okay lang po? Okay lang. Siyempre, sa number 1 na ball Spalding, kay Sir Joven Babaan, kasi siya yung laging suporta sa amin sa Spalding. Lagi yan ang official ball namin. Siyempre, ang Doming Diners and Gotobox by Ma'am She. Of course, Elisa by Ma'am Tony. Pwede kalahati lang. Ayan, and lastly kay Coach Erickson. Ay, yun po, expectation nyo po sa Philippine International College is, yun nga po, mas lalo pa namin pag-iigihin. What I mean is, mas lalo pa namin gagalingan. And we train to be a champion for this coming inaugural season by the grace of our Lord. And nagpapasalamat po ako sa Philippine International College, sa aming president, kay Dr. Kwon Yongan, and sa aming admin na walang sabang sumusuporta, kay Samunim Leongok, at sa aming mga sports coordinators. Marami pong salamat. And yun nga po, sa mga players dyan, alam ko nanonood dyan sa school, no? Stay healthy lang, tapos stay grind lang. God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Ayan, maraming salamat po kay Coach Erickson Balieser, kay Coach B-Boy Simon, of course, and kay Sir Boots Arimado for joining us this morning. Yes, Thank you maraming po. salamat. Maraming Thank pong salamat. you.